Nagkaroon po ng flash report si Mark Makalalad at na-surprise ako doon. Ang tagal na naka-alert level 1 ng Mayon. Yan. Pero Mayon kanina to, lang po Mayon to. nagkaroon ng advisory ang PHIVOLCS at ang kanilang deklarasyon na itinataas na sa alert level 2 ang Bulkang Mayon. Nasa linya po natin si Director Dr. Teresito Bacolcol, ang Director po ng PHIVOLCS. Magandang umaga po Dr. Bacolcol, live kayo sa DCWB at sa WB TV. Happy New Year po, Director. Good morning. Yes, good morning po and Happy New Year din po sa inyo. Magandang umaga sir. Ano pong dahilan bakit kinailangan nating itaas ngayon ang sa alert level 2 ang Bulkang Mayon? Napakatagal na panahon na nasa alert level 1 po yan. Okay, so tinaas natin yung alert level from alert level 2 to alert level 1 kasi nakakita tayo ng pagtaas or pagdami ng rockfall activity. So from November 2025 to December 2025, nakapagtala tayo ng 599 rockfall events or kung kukunan yung average, it would be around 10 rockfall events per day. But for the past 24 hours, umabot ito ng 47 rockfall events. So meaning from December 30 midnight to January 1 kanina, nagkaroon po tayo ng 47 rockfall events. So ito yung pinakamataas this year. So anong ibig sabihin ng anong significance itong pagdami ng rockfall events? So this is very important kasi it's a sign na there is a volcanic material that is being pushed doon sa conduit ng bulkan and habang umaakyat ito, tinutulak niya yung mga bato na nasa taas na. Kaya nadidislodge ito and nahulog. So this is the same pattern that we saw prior to the 2023 eruption. Dumami yung rockfall events and then saka nagkaroon ng eruption. Ibig sabihin niya nalalapit po ulit ang pagsabog ng Bulkang Mayon. Oh well, isa yan sa mga scenarios na nakikita natin. Actually, we're looking at 3 possible scenarios. First, yung 2018 scenario where the current unrest could progress to a relatively short magmatic eruption. Kasama nito yung lava flows, lava fountaining, and sporadic explosions. So kapag mangyari to, this is considered as an explosive eruption. This would probably take around 2 months. Yung second scenario natin would be yung nangyari ng 2023 na effusive eruption. It's a slow release of lava doon sa edfice ng bulkan. Hindi to, again, this is not yung 2023 is not an explosive eruption. It was an effusive eruption. Ang ano lang dito, the downside is that this would take several months. Katulad ng nangyari ng 2023, it lasted for 6 months. And then yung third scenario natin is that yung unrest natin would gradually taper off. Yung rockfall events natin would decrease and yung monitoring parameters natin would stabilize. And kapag nangyari to, then we revert back to alert level 1. Hindi po natin masasabi ngayon, Dr. Bacolcol, na ano yan, no? Ilang araw o sa loob ng isang linggo, makikita na natin alin mas sa tatlong senaryo na ito. Walang ganong klase ng prediction dyan. Hindi po natin nakikita. We assess this on a day-to-day basis. And biglaan na lang pong nangyayari lahat ng senaryo na ganito. Pwede kasi there's a drastic change in the scenario, in the parameters na nakikita natin. Opo. So biglang katulad ng nangyari nung 2023, June 4 to 5 nagkaroon tayo ng 49 rockfall events and then 5 to 8 biglang dumami, naging 200, more than 200 events. So drastic yung changes niya. Ano po ang advisory ngayon sa mga residente sa paligid po ng bulkan? Okay, so advice natin sa simple lang. Yung ngayon is on alert level 2, so please stay out of the 6-kilometer permanent danger zone. And sundin lang nila ang official information coming from our institute at sa mga LGUs. Yung pong pagkakaroon ho ng mga kasi I think nung 2006 nagkaroon tayo ng maulan tapos nagkaroon ho doon ng lahar. Wala namang posibilidad na kung uulan man ay posibleng maglabas yan ng volcanic flow para magkoso ng lahar?
Yes, there's always this possibility na kahit wala namang activity yung Mayon volcano, even if it's alert level 0, the threat of lahar is always there kasi may mga materials na tayo na nasa dabis ng bulkan na pwedeng remobilize as lahars. Pero sa oras na ito, meron nakikitang may presensya ng lahar? Wala pa. Medyo maulan sa Mayon ngayon pero wala pang nag-report sa atin na may lahar. Director, sinabi po ninyo na keep out dun sa 6-kilometer danger zone. Dahil matagal na nasa alert level 1, naka-alert level 1 itong Mayon, tapos biglang alert level 2, kailangan bang mag-evacuate ngayon ng mga LGUs doon sa paligid po ng bulkan na nasa loob po ng 6 km danger zone para po masiguro natin yung kaligtasan ng mga residente? Or dahil permanent ito, wala na bang namomonitor talaga na residenteng pumapasok po dyan sa danger zone na yan? Yes, magandang tanong po yan. In principle, since permanent danger zone, ang assumption natin dito, dapat walang tao. Dapat i-evacuate natin yung nakatira beyond the 6-kilometer permanent danger zone. So, ngayon, ang tanong, may mga tao pa ba inside the permanent danger zone? Opo. May mga tao pa inside doon. And yun yung palagi lang sinasabi na dapat walang tao doon, even at alert level 0. So kung may mga tao man doon, dapat lumikas sila. Iyon, kailangan na mag-evacuate. Sana na-alert naman na po yung lahat ng mga LGUs doon, Director? Yes po, we're in constant communication with the LGUs and very active po yung DRRM officers ng Legazpi. Okay. So. Pwede nyo ho kaming bigyan kahit papano ay kasiguraduhan na kasi nung nangyari ho nung Enero, nung ilang taon na nakakaraan dito sa Taal naman ho ito. 'Di ba? Yung bigla Enero din 'yon nung sumabog ang Taal. May ganung senaryo kaya na posible o malayo pa ho 'yan sa ganung senaryo ng pagsabog ng Taal naman. Na Enero din tumama na mga years ago. Yes, yung sa Taal naman December, ang iba yung sa Taal kasi ang sa Taal naman dumadami yung volcanic earthquakes natin. Okay. Dito sa Mayon, for two days na wala tayong volcanic earthquakes. Very minimal yung mga volcanic earthquakes since this year. And again, yung for the past 2 days, ni isang volcanic earthquake wala tayong naitala. Okay. So magkaiba po yung Taal. Ang sa Taal, yung bago ito sumabog noong 2020, January, a month before, meron tayong mga naitalang pagdami ng volcanic earthquake. More than 120 in one day alone. Ngayon po, dumarami pero hindi ganito karami sa 120 na nabanggit ninyo noong 2020. For Taal po? Yes po, Taal. So Taal, meron tayong 51 volcanic earthquakes pero mahihina lamang ito. And yung previous to that, between December 30 to December 31, 6 na volcanic earthquakes lamang yung naitala natin. Walang So indikasyon yung Taal naman is, wala pa. Nasa alert level 1 pa rin naman yung Taal volcano. Pero yung Canlaon. Yan. Sorry, Wayne. Yung Canlaon po. Yung Canlaon naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes lamang. And yung sulfur dioxide niya kahapon ay nasa 1,613 tons per day. And nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon volcano. Similar to Mayon now. Okay. Pero kung yung sa Mayon, wala pang mga volcanic earthquakes. Walang na-monitor. Yes, wala tayo. Yes, again, for the past 2 days, wala po tayong volcanic earthquakes na naitala. Ganon din po yung nangyari noong 2023, wala po tayong volcanic earthquakes. So, pero rockfall ang basis natin for raising the alert level is yung pagdami ng rockfalls. Pero ano ang mas matindi para malaman natin na talagang may magkakaroon ng anumang klase ng eruption? Yung rockfall ho ba, dami noon, o yung quake, yung lindol? Well, depende kasi yan sa vulkan. Again, for Mayon volcano, rockfall events yung magiging basis natin based on our experience at 2023. So yun din yung nakikita natin. And yung 2018, ganun din yung nangyari, rockfall events, also with 2014 eruption. Alright. Director, maraming salamat po. Happy New Year po. Ay tayo bagong taon ay binubulabog ni Bulkang Mayon. Sana ito yung paputok na ayaw natin. Syempre. Sana manahimik lang po muna siya. Director, thank you. Salamat. Yes po, maraming salamat din po. Magandang umaga po. Si Director Teresito Bacolcol, ang Director ho ng PHIVOLCS. Yan talaga yung putok na ayaw nating mangyari. Naman.